Samantala, hindi mawawala sa hapagkainan ng karamihan ng mga Pilipino ang kanin. Pero problema yan para sa mga diabetic. Kaya ang International Rice Research Institute may solusyon para ma-enjoy ang Rice is Life lifestyle. Yan ang unang balita ni Dano Tingkungko. Para sa maraming Pinoy, rice is life. Sa kada isang araw, 373 grams ng bigas katumbas ng 136 kilos kada taon ang nakukonsumo ng bawat Pilipino. Pero ibang usapin yan sa mga merong diabetes na hindi pwedeng mag-only rice para maiwasang sumipa sa delikadong antas ang kanilang blood sugar level. Tulad ni Mang Evan na 25 years nang iniinda ang type 2 diabetes. Kunting rice lang daw kumain. Saka mga lahat nga matamis iwasan. Ang glycemic index o GI ay isang sukatan sa kung gaano kabilis magpataas ng blood sugar o glucose ang isang pagkain. Tanging mga pagkaing may carbohydrates tulad ng kanin ang merong GI. At kadalasan mataas ang GI ng kanin, lalo na ang white rice na may GI na 70 pataas. Pero ang International Rice Research Institute o IRI nais itong baguhin. Sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos, ipinakilala ng IRI sa International Rice Congress ang sample nila ng low at ultra-low GI rice na angkop sa mga merong diabetes. 2019 pa sinimula ng pagsasaliksik pero ngayong taon nakabuo ng sample ng low at ultra-low GI rice ang IRI na iniregalo nila sa Pangulo. Fast forward to this year, we now have defined the genetics for the low GI and for the first time ever anywhere in the world, the ultra-low GI. Pinagkumpara namin ang sample ng low GI rice sa ordinaryong well-milled rice na mabibili sa merkado. Sa unang tingin, walang halos pagkakaiba. Mas bahagyang maikli pa nga ang butil ng low GI rice kaysa sa ordinaryong bigas. Pero magandang balita ito para sa mga tulad ni Mang Evan na hindi na raw kailangan sukatin ang arawang kanin niya. Basta masarap ang kanin sa ulam. Pwede ka na mag-only rice? Pwede. Binanggit ng IRI na sisimulan sa Pilipinas ang pagdevelop sa low GI rice sa kolaborasyon nila at ng PhilRice. Inaasahang sa mga susunod na taon, madedevelop ang mga tunay na variety ng low GI at ultra-low GI rice gamit ang mga Philippine variety ng palay. This new discovery will enable us to convert any rice variety anywhere in the world into a low GI or ultra-low GI variety, starting in the Philippines. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.